Hello kaibigan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayun kaibigan, gagawa tayo ng tasty bread, tinatawag ng slice bread. Gumawa ako kaibigan ito, nagbabnaawa ako dati nung paparating na yung Pasko. Nung Pasko din, nung sa kasagaran ng Pasko, ang daming nagpapakita ng mga tasty ng bagsak, pangit yung tasty nila. Kawawa nga kaibigan may-ari ng bikiri. Alam ko ang sagot noon, may timpla ako, itong timpla na to, maganda to. Kaya yung may mga problema ng tiste, may-ari ng bakery, ngayon, ito na yung sagot ng problema nyo, yung tiste ko. Panoorin mo, gumawa ka ng tiste mo, tapos gawin mo rin tiste ko. Pagbasihan mo yung dalawa kung alin yung maganda, yun sa'yo o yun sa akin. Hindi to masilan, ito yung pag nagalaw mo yung sa sundot, mapagsak, hindi, iba. Iba to yung tiste ko. Kaya kaibigan, panoorin mo yung vlog ko para malaman mo kung anong pinagkaiba ng tiste mo at saka tiste ko. Subukan mo pagkatapos mong panoorin yung vlog ko. Kaibigan, andito na yung ingredients lahat. Yung harina, margarine, kompleto na to, hahaluin mo na lang to. Tusawin mo muna yung asukal, margarine, yung mga ingredients lahat bago mo paghaluin yung lahat ng ingredients. Kaya haluin natin kaibigan para ma-mix natin to doon sa mixer. Pag may mixer ka kaibigan, ganito rin gagawin mo. Huwag mong ihalo, ilagay to kagad sa mixer. Haluin mo muna to lahat bago mo doon ilagay sa mixer. Para malusaw mo talaga yung asukal at saka asin. Para maganda yung tinapay mo. Kaibigan. Sa kaibigan, subukan mo itong testi ko. Ayun, pagdating ng Pasko, hindi ka na mamroblema. Maghanap ng magandang timplang testi. Ito sa akin. Maganda talaga to. Ayan kaibigan, halo na natin. Papaikot ko na to sa mixer. Ayan kaibigan, hinalo na natin yung testi. 3 kilo yan kaibigan, 3 kilo kasi yung testi bread na nauubos dito sa bikiri ko. Pag nagpaikot ka ng testi kaibigan, huwag mo sobrahan sa ikot kasi papangit yung testi mo. Tingin mo na makinis, tama lang. Salubong lang siya. Kaibigan, ito na yung testi natin. Tapos na ang pinasada. Tama na yung kinis. Huwag mong pasobrahan doon sa ikot. Para pangit pag nasobrahan sa ikot, sobrang kinis. Sobrang basa na siya. Tama lang. Tingin mo na mga ilang minutes lang, mga 5 minutes, 6 minutes. Ang putol ko dito sa testi ko kaibigan, sa maliit, 250 lang. Kasi ang binta ko 25. Pero sa malaki, 600. Kasi yung linira ko, pag nilagyan ko siya ng 550, pangit na yung angat niya. Sobrang angat na siya. Hindi naman siya babagsak, pero yung ilalim, iba na. Putulin ko na kaibigan. Huwag mo itong punasan ng guard pagkatapos mong pasada kaibigan ha. Yung testi mo, hindi kakapit yun. Hindi mo mabubuo yun. Bubuka yun. Kaya huwag mong punasan ng Kaibigan, ganito lang magfigura ng testi kaibigan. Unatin mo lang ganyan. Tapos ganyan mo. Malaki to kaibigan. Ganyan lang. Ganyan mo. Tapos ganyan. Pangatin mo muna konti bago mo siya figurahin. Para di ka mahirapan magfigura. Magandang timpla to kaibigan. Mabilis lang to mga to. Magagamit mo to sa Pasko, yung dikdikan ng laban. Mabilisan, sako-sako. Pag ito ginamit mo yung timpla ko, wala itong 2 oras.
Isang oras lang tumahigit. Salang mo na to kagad. Pero makita mo yung labas niya. Ganyan lang, magfigura kaibigan, no? Kaya mo yan. Madali lang yan. Basta ganyan lang. Oh, maliit, ganyan, no? Unatin mo lang ganyan, tapos ganyan mo. Oh, kunting ganyan. Ito kaibigan, idiin mo papunta doon. Ito, alalay mo patupi, ganyan, oh. Oh, ganyan. Oh, ganyan. Itupi mo to ganyan. Tapos ito, ganon mo, ito. Diin mo to papunta doon. Ito, alalay mo to pa ganyan. Oh, tama mo. Para yung testi mo siksik. Oh. Yan, kaibigan. Yan, kaibigan. Tapos na yung pagfigura natin. Ayun, kaibigan, sabihin ko sa iyo, pag naglagay ka ng lard dito, huwag mong damihan. Kasi ang labas noon, toasted na yung testi mo. Matatanggal naman to sa linira eh. Kahit kunti lang yung lard mo, yung lard mo. Ito. Ang impact kasi nung kaibigan, pag marami kang lard nilagay, yung oven mo, lalo na pag marami kang luto, uusok yan. Kasi tatagas yung mga mantika, patay ka. Kaya lagyan mo na to kunti. Ganyan lang kaibigan, oh. Kunti lang. Importante, yung dulo lang, ganyan na mo. Punasan mo lang kunti dulo. Tapos ganyanin mo kaibigan, oo. Kunti lang. Pag naganyan mo, ganyan. Eh sabi ko sa iyo, pag ginamihan mo ng lard to, yung oven mo, uusok, tutulo yung lard. Yun, uusok yun. Pangit yung labas ng... Hindi naman papangit yung labas ng testi mo. Hirapan ka lang magluto kasi usok. Yan kaibigan, huwag mo na itong banyahan. Hindi na kailangan banyahan yan. Basta yung timpla ko gamitin mo. Mabilis lang tumangat kaibigan. Ito, mabilis lang tumangat. Ikaw, pero ang nilagay ko nitong angat, tama lang, normal lang yun. Pero kung gusto mong mabilis, lalo na pag Pasko, ikaw na magdagdag ng is. Ayan, kaibigan, pangatin natin to kaibigan, mamaya, pabalikan natin pag pakita ko sa inyo, pwede na isa lang. Huwag masobra. Kaibigan, ito kaibigan, oh. Pag isa lang, tandaan mo kaibigan, ganito pwede mo na isa lang yung testi mo. Pag yung puti na yan, nakikita mo na to dito sa takip. Oh, sabit na yan, oh. Yan. Pag ginanyan mo, aabot na sa takip, huwag mo na buksan. Basta pag nakita mo na to puti, yan, ganyan. Salang mo na yan, sakto na sa salang yan. Huwag mong hintayin na yung testi mo aabot dito sa takip. Pangit na yan, lalabas na yan dito pag niluto mo. Ganyan ang tama lang, pag nasilip mo na, sa lubong na yan, salang mo na yung testi mo. Kaibigan, isasalang lang natin yung testi Kaibigan, luto na yung testi natin kaibigan. O, tingnan mo. Diba? Ganda. Basta pag tingin mo kaibigan na yung sa takip na makita mo na tong taas, salang mo na para sa lubong. Ganyan lang kaputi kaibigan, oh. Oh. Diba, oh. Dito masilan. Oh. Matibay ito. Oh.
Pag yung timpla na to, gamitin mo sa Pasko, panalo ka, oh. Hindi siya basta pag sa bumabagsak. Kagaya nakita ko nung sa Pasko na problema sila sa testi nila. Ito gamitin mo kaibigan. Oh, solid yan. Ganda nito. Pwede mo to hiwain sa kutsilyo. Bread knife lang. Pwede to. Oh. Pag lamig, hiwain mo ng kahit yung bread knife lang na gaganon mo sa kutsilyo. Kaya to. Oh, tingnan mo yung malaki. Oh, diba ganda pagkaluto. Kahit ganyan kaputi, hindi to bababa. Hindi mo kailangan na brown talaga siya. Yung brown pa dito, wag. Pangit. Tama na siya, ganito. Hindi yan babagsak. Ganyan. Oh. Basta yung apoy niya, kaibigan, ganyan hina, ganyan nakalit. Yung apoy niya, alalay lang. Pagtingin mo na ganyan ang kulay, medyo brown na, yan, luto na yan. Ilalim ang salang nito, tapos itaas mo. Tapos na yung testi natin. Ito na yung testi natin na nagawa. O pagdating ng Pasko, di ka problema. Mayroon ka ng magandang testi, may lasa pa to, masarap to. Kaya to sa 5 days. Hindi to basta-basta masisira, kaibigan. Magandang timpla to, kaibigan. Ano? Kahit ganyan kaputi, hindi to bababa, kaibigan. Bago, oh. Yan, oh. Maliit, puti pa, pero hindi siya bumagsak. Kasi sa timpla nga to, marami, may isa akong timpla, yung ordinaryong timpla. Yun naman talaga sa real to, kaibigan. Kadalasan sa timpla pag ordinary ka, hindi ka marunong na baker. Yung 5 kilo mo, 1 kilong asukal. Ganun. Tapos, walang sukat-sukat ng tubig. Hindi pantay sa margarine. Ito, tapat ang margarine ito. Tapat yung lard. Pantay ang tubig. Saka sukal nito. Kaya, kahit ganyan kaputi, oh, taka ka, ba't maganda? Solid siya. Kaibigan, tapos na yung vlog natin ng tasty. Salamat sa mga subscriber ko at saka pa-share na lang. Pa-subscribe kaibigan para makita mo lahat ng mga video ko, mga ginagawa ko. Tapos, share mo na lang din sa mga kapwa natin panadero, helper, para kung may gusto silang matutong timpla, panoorin lang dito sa akin. Sigurado di sila magsisisi sa mga timpla ko. Ito kaibigan, no? Kaibigan, salamat. Tapos na yung vlog natin. Hanggang sa susunod.